Alam nyo ba na ang mga narcissist ay mga hypocrites? Sila yung mga tao na ang sinasabi nila ay salungat sa kanilang ginagawa. Opposite. So pagdating sa partner, magsaset sila ng standard. Ito yung standard nila sa partner nila or sa katrabaho nila o sa mga tauhan nila, no? Ganyan. Tapos, yun naman kanilang standard sa sarili nila, no? Andito. So halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Sa work, sasabihin ng manager mo or bisor mo, kailangan on time kayo pag pumapasok. 8 a.m. in the morning, nandito na kayo. Nandito na tayo lahat. Ayan. So, ibig sabihin, walang malilate. Ayan. 8 a.m. in punto, nasa opisina na. Ngayon, pumapasok kayong lahat ng alas 8 ng umaga. Eto na, ngayon, yung manager mo or yung bisor mo pumasok. 8:30. Ang hinayupak. Makikita nyo. Slow motion pa sa parking area. Pasipol-sipol, no? Patingin-tingin sa langit. Ganun-ganun sa phone. That's what we call hypocrisy. Basically. So, ganon. Well, dito sa relationship, we will analyze what are those things na nangyayari when it comes to hypocrisy, no? Mga hipokrito, pagiging hipokrito ng inyong partner. Okay. Una, kinikriticize ang iyong katawan, no? Kinikriticize, sinasabi na ikaw ay unhealthy, no? Unhealthy yung mga ginagawa mo, malakas kang kumain, puro carbs ang kinakain mo, no? Ang taba-taba mo na, no? Puro bilbil ka na, ang laki-laki ng braso mo, no? Kababae mo tao, sasabihin, laki-laki ng braso mo, no? Nilalait ka. Pero siya, no? Siya, ang laki ng tiyan, no? Hindi na da-diet, laging puyat, no? Tapos bihirang mag-toothbrush. 'Di ba? You see, alam nyo maraming mister na ganito. Ang lakas ng loob mamula sa misis. Tapos hahanap ng mas maganda. Hahanap ng sexy, mas bata, mabango daw, etc. etc. Pero tingnan nyo yung itsura ng mister, no? Ang laki ng tiyan, no? Mukhang hindi nagpapapaligo, no? Tapos maraming mga parang tinga, di ba? Amoy putok. Tapos nambababae pa. Ginagamit ang pera. Puro pula sa asawa pag nauwi. Baho mo naman. Taba mo naman. Pangit mo naman. Mukha kang losyang. Something like that. You see, that's what we call hypocrisy. Basically. Diba? It seems like you're teaching healthy habits, no? But you yourself, no, pinababayaan mo. Hindi ganun yung hygiene mo, no? Hindi ganun yung health mo. That's what we call hypocrisy. Opposite ng sinasabi mo. You see, another one. Nagdi-demand na i-improve mo ang iyong sarili. Trabaho ka ng maayos, magsikap ka, no? Galingan mo sa negosyo, sipagan mo pa, etc. etc. No? Mag-aral ka para mag-improve yung kaalaman mo sa mga webinars, umattend ka. Pero sila, wala namang improvement na ginagawa sa kanilang sarili. Nasa bahay lang, lagi lang nakatambay. 'Di ba? You see, ito yung mga mister na alpalamonins, basically, no? Ito yung mga mister na pakain na nga lang ni Mrs. ay nagbobosing-bosing pa, no?
bossy-bossy pa yung datingan. No? Minumura, nilalait pa yung misis. Pinapakain siya ni misis. 'Di ba? You see, that's the problem. Pula ng pula kay misis. Si misis yung nagpapakain sa kanya, yun yung nagtatrabaho. Improve yourself. Pumasok ka araw-araw, no? Pag masakit ang ulo mo, mag-ibuprofen ka lang, mag-Advil ka lang, or medical, 'di ba? Pumasok ka, huwag kang absent, pero nasan siya? 'Di ba? Nasa inuman, nasa sabungan. Hypocrisy. Another one. Nag-expect siya ng loyalty sa'yo. Kailangan faithful ka sa kanya. Pero siya, grabing makipaglandian sa inyong kapitbahay, sa katrabaho niya, at meron pa siyang mga issues ng cheating. You see, demanding loyalty, kailangan faithful ka, but ikaw mismo ay taksil. Diba? Comment down below. Maraming ganyan dito eh. Now, I had a lot of coaching na ito yung issues, no? So nagde-demand yung asawa nila na maging faithful, pero sila naman sobrang walang hiya pagdating sa cheating, di ba? Anyways, this is few examples of being hypocrites, no, ng mga narcissist. We will continue this one. This is part 1. See you in my next content. See you sa part 2. Bye for now.